dito sa SM. Pero this time nga mga mami sa SM North naman kami at hindi na sa SM Fairview. Mas pinili nga namin dito sa SM North para naman mas mapagod kami. Charot. Bali, ang kasama nga pala namin ngayon dito ay yung friend ko na madalas nyo nang makita sa vlog ko. At dahil mabubuting ina nga kami mga mami, syempre sinama na din namin yung mga kanya-kanyang anak namin. Ang sabi ko nga dito kay Kuya Milo ay kumaway-kaway siya sa camera dahil alam kong madalas tong nanonood ng mga vlog ko. Pangiti-ngiti lang yan pero napakakulit niyan. Sobrang tagal ko na nga din talagang hindi nakapunta dito sa SM North. Napansin ko nga na ang daming bago at ang dami na rin talagang nagbago dito. Isa nga sa mga bago na nakita ko dito is itong hagdan na pwedeng umupo sa gilid at pagkatapos meron pa siyang mga pailaw. Maganda nga din mag-picture-picture dyan mga mamis kasi ang social talaga tignan. Eto nga't mabalang kami dito sa hagdan. Bale, pupuntahan pala namin ay palaruan. Bago nga kasi kami kumain, pinaglaruin muna namin tong mga bata para magutom sila. Ito na nga lang namin sila pinaglaro sa may time zone. Bibilan na lang namin sila ng maraming token. Nung paglapit ko nga sa cashier, hindi pala token yung binibili dito mga mamis kung hindi card na parang ATM. Yung nakita ko nga dito, pinakamura is yung 300. Pero naloka nga ako mga mamis kasi pagkabayad ko, 320 daw. Sa mga nakapaglaro na nga dito sa time zone ng SM North, 320 ba talaga mga mamis or 300 lang? Nasanay kasi talaga ako sa token na ₱5 piso kaya wala talaga akong alam sa gantong mga card. Noong nakapagbayad na nga kami at naibigay na yung card, ito nga't nagkanya-kanyang laro na itong mga batang kasama namin. Kung mapapansin nyo nga, every time na nag-SM kami or nagmumall kami, dito talaga madalas maglaro si Athena sa parang piano. Eto namang si Kuya Meloy naman, syempre dahil nga lalaki, mahilig siya sa basketball. Binalikan ko nga ulit tong si Athena, tingnan nyo naman mga mami, seryosong-seryoso siya. Mahilig talaga siya sa music, buti na nga lang at nabana niya yan sa daddy niya at hindi siya nagmana sa akin. After naman ni Kuya Meloy doon sa basketball, ito naman yung sunod niyang nilaro. Yung parang merong nalalaglag na bola doon sa taas at pagkatapos kailangan makarami siya ng shoot dyan sa may pabilog. Natatawa pa nga kami sa kanya dyan kasi tarantang-taranta siya at hindi niya alam kung ano yung unang bola kukunin niya. Eto nga't nung natapos na siya, paglabas niya ang sakit daw ng ulo niya kasi nga sa ulo niya nagbabagsakan yung mga bola. At pagkatapos, binalikan ko nga tong si Athena. Dito naman siya sa may parang bowling. Pinapagod talaga namin sila dyan para nga mamaya pag kumain ay masulit nila yung mga pagkain na makikita nila. Sayang nga kasi yung ibang mga games dito, yung mga nilalaro nila, walang mga ticket na lumalabas. Natapos na nga si Athena sa bowling, lumipat nga siya sa iba at pagkatapos ito namang si Meloy, lumipat naman siya dito sa hindi ko alam kung ano tawag dito. Pero ito nga sa sobrang lakas ng pwersa niya ng paghagis ng bola, lumilipad na nga din sa labas. Ito namang nilalaro ni Athena, alam ko meron din sa mga peryahan neto. Yung kapag na-shoot mo yung ring doon sa mga bote, meron kang teddy bear na premyo. Pero dahil hindi nga to peryahan, ticket nga ang lumalabas doon sa laro. Pero baka sira nga yung mga lumalabas or labasan ng mga ticket, kaya sa tuwing after nila maglaro walang ticket na lumalabas. Nung natapos na nga silang maglaro sa time zone, ito nga't nag-request si Athena na gusto daw niya ng prize. Ang sabi ko nga sa kanya ay dito na lang kami sa McDo bumili ng prize at pagkatapos yung maliit lang kasi nga kakain na din kami. Nung nakuha na nga nila yung prize na nabili nila, ito namang si Athena nagtatanong kung baka daw merong VR dito. Sa tuwing nagmamall kasi talaga kami, gusto niya talagang makapag-try ng VR. Wala kasi sa SM Fairview at wala din ata dito sa SM North. Feeling ko nga meron lang noon sa Trinoma o kaya sa ibang mall o kaya sa Mall of Asia. Pangiting-iting nga lang kami na tong friend ko pero gutom na talaga kami. Sinadya talaga namin magpagutom ngayong araw kasi nga meron kaming pinagpa-reserve na makakainan. Eto nga't hindi sumuko si Athena, nagtanong pa rin siya sa guard kung saan banda yung VR pero hindi rin alam ng mga guard kung ano yung VR. Kaya naman ang ginawa na nga lang namin yung makit na kami dito sa pinaka 4th floor ng The Block. Nagpa-reserve pala kami dito sa Vikings kasi madalas namin to nakikita sa mga vlogger. Naakit kami magpa-reserve dito kasi nga yung mga napapanood naming nag-vlog dito talaga namang napakarami at napakasasarap ng pagkain. Bali, ang pinareserve pala namin dito ay dinner na. Pag-akit nga namin dito ng mga bandang 5 PM marami ng mga nakaupo. Hindi ko nga lang alam kung mga nagpa-reserve sila or mga walk-in sila. Lumapit nga muna kami dito sa bandang unahan para nga masukat yung mga height ng mga batang kasama namin. Para nga malaman namin kung pasok pa ba sila sa price ng kids, lalong-lalo na nga si Athena ay napakalaking bata niyan. Ito nga't na malapit na mag 5:30, sobrang dami na nga nag-aantay sa labas. At nung saktong 5:30 nga, ito nga't nagpapasok na sila. At dahil nga nagpa-reserve na kami bago kami nagpunta rito, priority nila yung mga nakapagpa-reserve na. Yun yung mga una nilang pinapapasok. Kapag nakapasok na nga kayo dito sa loob ng Vikings, ay merong lalapit sa inyo na isang staff nila. Sasamahan nila kayo kung saan yung table na nireserve nila para sa inyo. Nung nakita ko nga kung saang table patungo yung staff dito, natuwa nga ako kasi nakita ko na ang ganda ng pwesto namin. At bago nga kami tuluyang umupo, ito nga't isa-isa kaming kinabitan ng kadena. Charot, bracelet yan mga mamis, hindi ko alam kung para saan yan kasi first time ko lang din dito.
Bago nga kami tuluyang kumain, ito nga't itutur ko kayo dito sa loob ng Vikings. Bali, pagpasok nyo nga, ang unang bubungad sa inyo is itong sweet section. Marami silang iba't ibang klaseng donuts, meron din silang mga gummies. Pwede ka nga rin pala magpagawa dito ng crepe at pagkatapos meron din silang mga iba't ibang klaseng cakes dito, pati na rin mga slice cupcakes or mga brownies at kung ano-ano pa. Eto nga't pwede ka nga rin dito magpagawa or manghingi ng ice cream, manghingi. At meron pa silang mga iba't ibang klaseng desserts dito gaya ng salad, buko pandan at kung ano-ano pa. Meron nga sila din ditong make your own halo-halo at ito yung mga sangkap or mga ingredients na makikita mo. At meron nga din sila ditong continental breakfast. Meron sila mga cereals, mga bread, mga pancakes, at kung ano-ano pa. Meron nga din pala sila ditong mga kakanin. Pwede ka magpagawa ng puto bongbong or bibingka. At pagkatapos meron sila ditong mga kalamay, kasaba cake. Bali, isang palibot pala yan mga mamis pagpasok nyo. Ito ngang si Athena, hindi na nakapagbigil. Kumuha na nga siya ng malos na merong mga chocolates. At pagkatapos kumuha siya netong beans na paborito niya. Pwede ka nga rin dito palang magkape, Milo at iba't ibang klaseng mga juices. At kung mahilig ka naman sa mga gulay, meron din sila ditong salad station. Iba't ibang klase ng salad yung mga nandito. Hindi ko naman kilala, pero ang kilala ko lang kasing salad is yung nilalagyan ng lettuce pati pipino. Meron nga rin sila ditong mga sliced fruits. Bahala ka na nga lang kung ano yung mga gusto mong kunin dyan. Dito naman meron silang kiddie station, meron silang mga popcorn, chicken, hotdog with mallows. Sa pasta naman, meron nga sila netong gantong klase ng pasta. Hindi ko alam yung tawag dyan mga mamis, ang alam ko lang kasi yung spaghetti at carbonara. Meron din silang cheesy pasta. At kung mahilig ka nga sa mga pizzas, meron sila ditong Italian station. Iba't ibang klase ng flavor ng pizza. Dahil pizza lover nga ako at nandito na din naman na ako sa station ng pizza, ito nga't kumuha na ako ng tigi-isang flavor. Kinuhaan ko nga yung sarili ko nung merong halaman at merong kamatis. At pagkatapos kinuhaan ko si Athena, pati na rin si Meloy, ng isang flavor ng pizza, yung puro cheese lang. Nagpakuha nga din yung friend ko ng isang flavor na merong mga meat, tsaka nagpakuha na rin siya nitong gaya nung sa akin. Dahil meron nga ako nakitang spinach soup, dahil hindi pa ako nakakatikim nito, ito nga't kumuha na nga din ako. Mahilig talaga ako sa mga soup mga mamis, lalo na kapag alam kong gawa sa gulay. Pero hindi ko na nga muna dinamihan kasi nga baka mamaya hindi ko pala magustuhan yung lasa. Meron din pala sila ditong station ng mga ihaw-ihaw at pagkatapos meron din sila ditong paella or paella. Kumuha nga yung kaibigan ko niyan at pagkatapos meron din pala sila ditong palabok station. Make your own palabok to mga mamis, kaya kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong palabok at lagyan ng napakaraming sahog ay pwedeng-pwede. Meron din sila ditong Indian station. Nagsisi nga ako nung una kasi hindi pa ako kumuha. Mga bandang 9 hindi na sila nagre-refill kaya nung nakita kong ubos na wala na, hindi na ako nakapag-try. Meron nga din sila ditong assorted vegetables with oyster sauce. Mukhang masarap siya mga mamis pero hindi ko pa na-try. Tapos meron din sila dito yang chow fried rice. Tapos sa mga tempura naman, meron sila ditong mga shrimp tempura, pagkatapos mga vegetable tempura. Ang sasarap nga ng mga vegetable tempura nila mga mamis, kaya paulit-ulit akong kumuha. Bali sa first batch nga ng pagkain namin, ito yung mga kinuha namin. Syempre, yung dalawang batang kasama namin, mas inuna nila yung mga candy. Sobrang dami talagang mga pagkain dito na may enjoy nyo mga mamis. Isa nga sa mga tip na natutunan ko, kapag kakain sa Anli Buffet ay dapat talaga pakunti-kunti lang yung kuha para nga lahat ng variant or lahat ng menu ay matikman mo. Gaya na nga lang nitong ginawa ko, halos wala pang isang sandok yung kinuha kong yang chow fried rice at pagkatapos puro vegetable tempura tsaka 2 hipon lang yung kinuha ko. Eto namang si Athena, natapos nga lang siya sa 2 stick ng malos na merong chocolate at pagkatapos kinain niya nga tong pizza na kinuha ko sa kanya. Nakakaloka nga nung araw na yan mga mamis kasi nung araw na yan walang ganang kumain si Athena. Wala naman siyang sakit o baka inaantok lang talaga siya. Malakas pa naman tong kumain si Athena pero nung araw na yan hindi talaga siya napakain ng madami. Ito namang isang makulit na kasama namin, na-enjoy niya din yung mga candies pati yung isang slice ng pizza. Bali sa second batch naman na kinuha ko mga mamis, kumuha na nga ako ng tempura, isang paan ng manok, pancit, tsaka kumuha ulit ako ng yang chow fried rice. Si Athena nga ay kagigising lang yan at kumuha ulit siya ng isang malos. At para nga mabusog din tong kasama naming baby, pinapakain ko sa kanya yung spinach soup na kinuha ko kanina. Pangatlong batch na nga ako mga mamis, ang kinuha ko isang maliit lang na chicken, bilang na pirasong fries, pagkatas nagtry akong kumain ng oyster.
First time ko nga lang makakain neto, kaming dalawa ng friend ko, kaya sabi ko kuha kami kahit tig-isa lang. Kasi sabi nga nila, delikado daw kumain neto, kaya natakot din talaga ako kumuha ng marami. Gusto ko lang kasi talaga matikman kung ano nga ba talagang lasa neto. Marami kasi ako napapanood na kapag kumakain sila ng oyster, talaga namang sarap na sarap sila. Kaya naman naintriga ako sa lasa ito nga tumikim ako kahit isa lang. In fairness naman mga mami, sarap na sarap ako. Siguro dahil bake siya. Yung iba kasi alam ko ang kinakain nila nito is yung fresh pa, yung hindi pa talaga nalulutot, yung kakaahon lang talaga galing sa dagat. Pero kahit nasarapan nga ako, hindi ko na inulit mga mamis. Eto nga, meron para silang binigay na cake para dito sa kasama naming isang napakakulit na bata. Tapos na talaga yung birthday niya, pero binigyan pa rin siya ng cake kasi nga birth month pa din niya. Bale, ang sunod naman naming pinuntahan ng friend ko is itong make your own halo-halo. Gumawa kami ng halo-halo kasi nga parang gusto naman namin ng malamig sa lalamunan. At kahit nga gustong-gusto namin ng malamig, eh, hindi pa rin kami naglagay na napakaraming sahog. Kasi nga mga mamis, hindi pwede ang mga leftovers dito. Kailangan talaga kung ano lang yung kaya mong ubusin, eh yun lang talaga yung dapat mong ilagay or yun lang talaga yung dapat mong kainin. Kaya naman itong halo-halo na ginagawa ko ay puro konti lang yung mga sahog na nilalagay ko at pagkatapos hati na nga lang kami dito ng friend ko. Kung napapansin nyo nga habang gumagawa ako ng halo-halo ay meron pa akong 2 bit-bit na plato. In fairness nga mga mami, ay nag-e-enjoy ako sa paggawa ng halo-halo. Ito talaga isa sa mga pangarap ko, yung magtinda ng halo-halo kasi nag-e-enjoy ako na maglagay ng sahog sa baso or sa lagayan. Nung nailagay ko na nga lahat ng mga dapat kong ilagay, pumunta naman ako sa kabila para nga maglagay ng yelo. Tinatanong ko nga yung friend ko kung gaano ba kadami yung yelong ilalagay. Kasi baka naman mamaya mas madami yung yelo kumpara naman sa mga sahog na inilagay ko. After namin sa halo-halo, hindi pa nga kami nakakaupo ng friend ko. Ito nga, nagpunta naman kami dito sa cake station. Nakita kasi namin na merong cream cheesecake, kaya naman sabi ko kuha kami ng isang slice. Gusto lang namin matikman kung mas masarap ba yung gawa ng Vikings o mas masarap yung gawa ko. Charot! Eto nga, habang nakapila ako para palagyan ng ice cream yung ginawa kong halo-halo. Merong mga pa-dance number yung mga staff or yung mga waiter nila dito. Nakakatuwa nga kasi yung mga tugtog nila galing talaga sa TikTok. Mapapasayaw ka din talaga habang nanonood. Bali, ang pinilahan ko pala is itong ice cream kasi nga palalagyan ko ng ice cream itong ginawa naming halo-halo. Mas masarap namin kasi talaga ang halo-halo kapag merong ice cream. At dahil ube ice cream nga yung mga madalas nakikita ko nilalagay sa halo-halo, ito nga yung pinili ko. Hindi ko na nga alam kung pang ilang plato namin to, pero ito nga yung mga kinuha namin. Para sa akin, kumuha nga ako ng gulay, pati na rin ng 3 slice na fruits. Tapos yung ginawa nga naming halo-halo, pati itong cheesecake na kinuha namin. Sa friend ko naman, gumawa siya ng nachos. Kumuha din siya ng macaroni salad, blue cheese, pati na rin ng pepperoni. Ito namang si Athena, kagigising lang ulit niyan mga mami. Sa pangalawang pagkakataon, kumuha siya ng sang donut, pati na rin ng gummies. At ito namang si Meloy kulit, ito nga't nilantakan niya na yung cake na binigay sa kanya kanina. Dapat talaga ikakantahan pa siya ng mga staff dito pagkatapos pipicturan siya pero ayaw niya. Medyo nagpahinga nga muna ako sa pagkain at pagkatapos si Athena inaantok na naman. Dapat talaga hindi ko na lang isasama si Athena or kami ng friend ko, hindi kami magsasama ng anak. Gusto kasi namin na magkaroon kami ng me time kahit isang araw lang. Nung December pa talaga sana namin tong plano, kaya lang hindi kami matuloy-tuloy dahil marami din akong ganap nung December. Feeling ko nga ay nalulungkot to si Athena dahil hindi siya nakapag-VR. Baka meron kayong alam na mall na merong VR mga mami, comment nyo naman dito. At habang nagpapahinga nga ako at bago malobot yung cellphone ko, ito nga't ililibot ko pa kayo sa mga ibang pagkain na hindi ko pa napapakita sa inyo. Pwede rin pala kayong uminom doon mga mamis at wala kayong babayaran doon. Ito nga't paubos na rin yung mga sushi nila. Ito pala yung Japanese station. Hindi na nga kami nakain yan ng friend ko dahil nakalimutan na din namin. Meron din pala sila ditong iba't ibang klase pa ng gulay. Tapos meron sila ditong potato, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Kung mahilig ka nga din sa mais ay meron silang mais dito na may soup. At pagkatapos meron silang iba't ibang klaseng mga sauce or salsa dito. At syempre kung mahilig ka nga sa steaks ay meron din silang steaks dito. At meron din silang roasted chicken. At meron din pala sila ditong rice na merong bagnet. Pero syempre hindi ako kumuha ng mga yan dahil bawal sa akin yan. At dahil gusto ko nga ding itry yung crepe, ito nga't nagpagawa ako at pinalagyan ko ng salted caramel ice cream. Dapat talaga vanilla. At dahil nga gusto ko rin gumawa ng sarili kong palabok, ito nga't gumawa ako pero konti lang din. Sa kaibigan ko yung cheesy pasta tapos kumuha ako ng salmon na inihaw. Bale, ito nga't natapos na kami finally sa kinain namin at ito nga pala lahat nung naging bill namin. Nung una talaga kasama sa adult si Athena pero nagpakita kami ng ID na grade 4 pa nga lang si Athena at 9 years old, yun binalik nila sa kids si Athena. Nung nakapagbayad na nga kami, itong at lobas na kami ng Vikings para makauwi na. Mas maganda talaga kapag nag-Vikings kayo mga mamis, dinner ipapareserve nyo kasi mas mahaba talaga yung oras kapag dinner kumpara sa lunch.